Ginagamit ninyo ang mahihirap tuwing sasapit lang ang eleksyon. Sino bang matutuwa niyan? Tapos kapag nanalo na, tailuklok na sa pwesto, para lang si PBBM. Bahala kayo dyan. Wala kaming pakialam sa inyo. Hindi namin sasagutin ang mga katanungan ninyo. Diba? Yun yung sinabi ni Claire eh. Ganyan ba talaga? Ang nasasarapan sa isang pagkain? Halos dumampi lang yung labi. Tapos magtataka kayo, ba't kayo nababas, Kiko Pangilinan? Tapos magre-request kayo o aapila kayo sa Comelec? Kasalanan nyo yan. At kung ayaw nyong nababash, ayaw nyo nasasaktan, nasasabihan ng hindi maganda, huwag kayong tumakbo sa posisyon ng isang politiko. Ito po ang patunay sa taong bayan na siya po ay nagkukunwari lang na gusto niya po yung mga kinakain niya. Oh, sarap. Oh, diba? Approve. Oh. Akala ko ba masarap? Akala ko ba gusto mo? Akala ko ba approve? Yo, what's up mga Lods? Spaghetti Pets TV, welcome back po sa ating channel. Mukhang hindi po kinaya ni Kiko Pangilinan kung ano po naging resulta ng kanilang pangangampanya dahil nga po napuno lang po ito ng pambabash. At eto nga po mga idol, sabi pa nga po dito sa post ng Paulo Duterte supporters, Pangilinan umapila sa Comelec na makontrol ang bashing sa social media. Ang apila ko rin sa Comelec, sana mapag-aralan kung ano ba ang pwedeng gawin para makontrol ang massive disinformation, massive trolling, and bashing na nagaganap sa social media. Anak na tinapay naman, oo. Masyado nyo naman po dinadamdam kung ano pong nagiging resulta ng inyong pangangampanya. Kayo naman din kasi may kasalanan yan, Kiko Pangilinan. Piruin mo, magpapanggap kayo na kayo'y galing sa hirap, ramdam nyo ang mga kababayan nating naghihirap. Abot kamay ninyo ang mga mahihirap. Ginagamit ninyo ang mahihirap tuwing sasapit lang ang eleksyon. Sino bang matutuwa niyan? Tapos kapag nanalo na, tailuklok na sa pwesto, para lang si PBBM. Bahala kayo dyan. Wala kaming pakialam sa inyo. Hindi namin sasagutin ang mga katanungan ninyo. Diba? Yun yung sinabi ni Claire eh. Wala kayong karapatan magtanong sa Pangulo o mag-request sa Pangulo hanggat hindi nyo napapatunayan o wala kayong matibay na ebidensya doon sa tinutukoy ninyo na siya po ay gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Parang ganito rin yun sa'yo, Kiko Pangilinan. Dahil nga po, tuwing eleksyon, nagpapanggap kayo na ganito ganyan, na abot kamay nyo ang mga nagtitinda sa palengke, mga magsasaka, ramdam na ramdam ninyo, mga mangingisda, di ba, nangisda ka pa nung isang araw eh. Tapos ngayon, mag-aapila ka sa Comelec, nabawasan ng bashing. Gagagawan nyo rin po yan. Huwag nyo na pong isisi sa taong bayan kung ano man po yung nararamdaman nila. Ramdam po ng taong bayan kung sino po yung umeepal, plastic, at yung totoo po talagang nagmamahal sa bayan. Sino ba namang hindi mababash? Bakit ka nga ba hindi mababas? Tingnan nyo po itong mga pinagagagawa niya mga Lodi. O ito, tingnan nyo mabuti. Yung kumain daw po siya sa dahon ng saging, pero ikukurot ko kayo mga idol hindi po dahon ng saging yan. Yan po isang gulay yata o dahon na nakakain po talaga. Sinahalo po sa kinakain niya. Sinabi pa po niya dyan, malinamnam. Pero tingnan nyo naman po yung reaction niya pagkatapos niyang isubo yung pagkain na ginawa niya mga idol. O ito. Ano reaksyon? Ganyan ba ang reaksyon ng nanalilinam naman sa pagkain? Manamis-namis. O manamis-namis, ba't ganyan yung itsura ng mukha mo? Sinong hindi maiinis sa mga pinagagagawa nyo? Gagamitin nyo ang ganito. Ito yung mga kapampangan, mga pagkain ng mga mahihirap, ng mga magsasaka. Ito rin yung isang video pa mga idol sabi niya dito, napakasarap daw nito. May sibuyas, may ganyan, mga gulay. Pero tingnan nyo naman kung paano humigop ng sabaw mga idol. Tingnan nyo mabuti ha. Tapos bawang sibuyas. Oh, bawang sibuyas. Alam niya yung mga Ricardo. Pero, eto. Ganyan ba talaga? Ang nasasarapan sa isang pagkain? Halos dumampi lang yung labi. Tapos magtataka kayo, ba't kayo nababas, Kiko Pangilinan? Tapos magre-request kayo o aapila kayo sa Comelec? Kasalanan nyo yan. At kung ayaw nyong nababash, ayaw nyo nasasaktan, nasasabihan ng hindi maganda, huwag kayong tumakbo sa posisyon ng isang politiko. Hindi nyo pala kaya eh.
Di ba? Bawal maging balat sibuyas ang isang tumatakbo o nasa posisyong politiko. Tandaan nyo yan. Tapos ngayon, magre-reklamo kayo, nababash kayo, kagagawan nyo kasi yan. O eto, pakita natin sa taong bayan kung ano po talaga ang katunayan yan. Nasasarapan ba talaga o hindi? Dahil mararamdaman ng tao talaga kung totoo po talagang inyong ipinapakita sa mga mahihirap na kung ano po talaga ang inyong nararamdaman. Mararamdaman din po nila yan. Kagaya po nito mga idol eto po yung nakakatawa talaga eh. Klarong-klaro po talaga lahat po ng mga pinagagawa nila nung mga nakaraan, lalo na po yung pagkain ng hindi naman po suka yun, gatas daw po ng kalabaw na meron pong asin. At eto po mga pinagkakain niya, nalilinam naman daw po siya. Eto po ang patunay sa taong bayan na siya po ay nagkukunwari lang na gusto niya po yung mga kinakain niya. O eto, tingnan nyo mabuti. O, sarap. O, diba? Approve. Akala ko ba masarap? Akala ko ba gusto mo? Akala ko ba approve? Pero hindi nyo talaga matatago ang tunay na nararamdaman ninyo kapag nakakain nyo yan. Sa reaksyon ng inyong muka, katawan, kung ano man po yung mga pinapakita nyong pagkukunwari, ilalabas po talaga yan dahil hindi nyo po mapigil ang tunay na reaksyon na nararamdaman nyo sa kaloob-looban ng inyong sarili. Hindi nyo po naranasan ang maging mahirap. Yan po ang katunayan dyan. Diba? Totoo, hindi. Tapos sasabihin nyo, pal si Tatay Duterte, yung mga iba dyan, nagkukunwari daw. Alam po talaga nila kung paano kumain ng isang mahirap. Hindi kagaya nito mga lodi na para sa akin opinion ko po ito, na nagkukunwari lang po talaga. Dahil pagdating lang po ng eleksyon, nila ito ginagawa. Anak ng tinapay, tas may nagtatanggol pa dito. Dapat tingnan ko ano yung ginawa niya sa Senado. Wow ha? Hindi po ang nagawa niya ang pinaka-importante dito mga lodi, kung nakatulong ba talaga at nakaunlad sa ating bayan. Aanuhin mo yung mga batas na napakarami na pinagpapapasa nyo dyan sa Senado kung iilan lang naman ang nakikinabang dito at hindi po nararamdaman kung ano po talaga ang ganda ng epekto nito. Hindi kagaya ng ginawa ni Tatay Duterte. 10 years yung expiration ng lisensya, 10 years yung expiration ng mga passport. Yan ang tunay na nararamdaman namin at napapakinabangan ng mga OFW, mga driver at mga mahihirap na kagaya namin, okay? Dahil ako po'y laki rin po sa hirap. Yan po dapat ang ginagawa ninyo. Hindi po yung sasabihin nyo, magpapapasa kayo ng libreng breakfast para po sa mga estudyante. Wow ha? Saan nyo kukunin ang pondo nyan? Sa pera na naman ng taxpayer? Sa kaba na naman ng bayan? Anak ng tinapay naman, oo. Paano kayong hindi mababash sa mga pinaggagawa nyo? Tingnan nyo naman, panoorin nyo mabuti. Oo, gagawin nila to pagdating ng eleksyon, kung ano-ano mga pinagagawang mga pakulo. Tapos kapag nabash, magagalit, mapipikon, magre-reklamo. Kayo may kagagawan yan eh. Tapos eto pa mga lodi, magandang ehemplo talaga to si Kiko Pangilinan sa mga kabataan. Biruin mo yung isang kasabihan, babaguhin. Kumpletuhin ang kasabihan, blank is the best policy. Mababang presyo ng pagkain is the best one. Wow! Mababang presyo ng pagkain ng target naman ni Kiko Pangilinan. Parang rin pa lang si BBM niyan. 20 pesos na bigas per kilo, pero nasa na? Nakalimutan na lang o ibaon na lang natin sa limot dahil hindi naman po talaga pwede mangyari yan dahil po sa taas po ng inflation rate sa buong mundo. Tapos yung iba naman, mga idol, yung mga tansong talangka, sasabihin nila, magantay-antay ka lang. Nakaka3 taon pa lang si PBBM. Anak ko tinapay, unang taon pa lang ni Tatay Duterte bilang Pangulo ng ating bansa, ramdam na ramdam natin kung ano siyang klaseng Pangulo. Magta3 taon na po si PBBM mga idol, pero wala pa rin po kong maramdaman na magandang ginawa niya at hindi po mapagyabang ng mga tansong talangka sa comment section. Nung nakaraan nga, diba mga lodi, tinanong ko sila, maayos naman yung pagkakatanong ko. Ano po ang maipagyayabang nila na nagawa ng kanilang idol na si PBBM sa panahon po ng panunungkulan niya bilang Pangulo ng ating bansa? Alam niyo ba ang kinoment sa comment section mga idol?
Papansin na naman yan si Peps TV. Wala kasi silang masagot na maayos dahil wala naman po talagang nakakabilib na infrastruktura na ginawa o anuman ang mga nakakabilib na ginawa si PBBM sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Sabihin niyan, nagpapapansin, wala na naman makain si Peps TV. Talaga lang? Wala makain? Baka bumilib pa ako sa mga sumagot ng mga tansong talangka kung meron talaga silang naipakita magandang ginawa ng kanilang idol na si PBBM. Tapos ngayon, mga idol, election day, dahil nga po kailangan po nilang manalo, kung ano-ano na naman pong pangako ang mapapako pagdating po ng panahon. Kaya, no to Kiko, Pangilinan po ako. Dahil ilang taon ka naging senador, ano ba talaga ang mga ginagawa niyo dyan? Ginulo nyo nga ang batas ng mga kabataan. Pinalaki niyo yung ulo ng juvenile justice. Tapos sinasabi pala, hindi daw po basta-basta pinakakawalan. Ganon din yun. Idadali nyo sa isang lugar ng mga pambata na pwede silang kunin din o makatakas. So ngayon, alam nyo na siguro, Mr. Kiko Pangilinan, kung bakit kayo nababash. Huwag naman po sana kayong magreklamo dyan. Ayusin nyo po yung pangangampanya nyo kung ayaw nyo mabash. Huwag po kayong magpakita ng mga abilidad ninyo sa panahon po ng pangangampanya lang. Dapat yung mga pinapakita nyo dyan, kung ano po talagang klaseng tao kayo at huwag kayong magpakitang tao. Hanggang dito lang po. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.